Tayo manalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, minsan pa kaming dumudulog at lumalapit sa iyo upang ipagkatiwala ang nalalabing mga sandali sa araw na ito, Panginoon. Kami ay patutungo sa pinakamahalagang bahagi ng gawain. At ito po ay sa pakikinig ng iyong mga salita, pag-aaral namin. Kung may nais ka man pong ipabatid, ipahayag at ipaunawa sa bawat isa, tulungan mo po kaming matanggap ito at maunawaan. Pagpalain mo po ang bawat isa sapagkat itong aming inaasahan, idinadalangin at sinasampalatayanan sa iyo at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayo po'y malaya ng makakaupo, mga kapatid. So, binabati ko kayo ng magandang umaga, magandang araw. So, salamat sa ating Panginoon sa biyaya niya. Lahat tayo ay nakakapagpatuloy dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Narinig natin yung mga testimony ni Brother Robert, ni Brother Joe, ni Sister Guy. Lahat ng ito ay nagmi-maintenance. At si Brother Robert ay nagpahayag na 1 year na nagdadialysis. So ako din ay gayon, mga kapatid. Pero ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabiyaya. So lahat tayo dito ay mayroong mga kanya-kanyang pinagdaraanan. Pero magpatuloy lang tayo at patuloy na magtiwala sa Diyos sapagkat hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Hanggat nabubuhay tayo at may pag-asa na ilinalaan ng Panginoon sa atin, patuloy nating panghawakan ang kanyang mga salita. At alam ko na hindi na magluluwat ang mga panahon. Ang ating pagtitiis, ang ating sufferings, yung groaning ng ating mga spirito at kaluluwa, yung nahihirapan nating kaisipan at damdamin na para sa Diyos, dapat na nais nating mailaan ang ating sarili sa Panginoon, pero nag-struggle tayo dahil sa mga bagay na ating kinasasadlakan at kinalalagyan, mga kapatid. Pero may pangako ang Diyos. Lahat ng bagay ay kanyang itinakda, lahat ng bagay ay kanyang itinalaga, maghintay lang tayo. Ipinosisyon niya ang lahat sa mainam na kalagayan. Wala pong aksidente sa Diyos, mga kapatid. So salamat sa Kanya na nandito tayo ngayon sa araw na ito. Kasama niyo ako sa prayer, mga kapatid. Kagandahan, medyo umayos po yung pakiramdam ko habang umuusok yung mga oras. Hindi rin po ako nag-isip na magpapalit kung sino ang mag-preach ngayon. At kagabi, talagang masama pa rin ang pakiramdam ko. At hanggang kaninang umaga, pero habang umuusok yung mga oras at paparating sa panahon ng pangangaral, ay umiigi yung aking pakiramdam. Yung ubo lang, kaya kung mapaubo man ako, ay iningi ko ng paumanhin sa inyo. At yung pakiramdam ko pong sobrang init na talagang nagpapawis. So, sama niyo ako sa panalangin para yung salita ng Panginoon na naenda sa atin ay ating matanggap po ng buong buo, mga kapatid. So, hindi na po ako magpapakaabala. Tayo tutungo sa PowerPoint natin. Bibilisan lang natin to para matapos natin. Susog pa rin ito sa mga napahayag ko na nung nakaraan. So, yung topic natin ay the adoption, mga kapatid. Isa itong napakahalagang topic na dapat nating mapagtuunan at mapag-aralan. So, kung hindi man natin agad makuha ito, pagamat ilang beses natin itong dinaanan, sa iba't ibang presentation, tinalakay natin to sa predestination, nung mga nakaraang panahon, nung daanan natin yung transformation,
nadaanan din natin saglit ito. Pero ngayon ay titimbangin natin yung ilang mga bagay na napakahalaga at pagiging aware din natin sa nangyayari sa ating panahon, lalong-lalo ang tinatawag na baptism of the Holy Ghost. So isa sa pupuntuhin natin sa the adoption ay higit na paglilinaw ano meron sa bautismo ng Espiritu Santo para lalo tayong mapagtibay at yung mga pag-aalinlangan at pag-aagam-agam ay mabawasan hangga't maaari ay mawala talaga at maging clear sa atin ang lahat. So may subtopic na the placing as a son, sapagkat yan ay mamaya makikita natin kung saan yan galing. Next. Sa Ephesians 1, verse 3 to 6. Brother Edison, okay lang. Pero meron akong ano dito. Kasi may ubo ako at merong trangkaso. Baka makahawa tayo. Sabi sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as He has chosen us in Him before the foundation of the worlds, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse 5. Okay. Verse 5. So, andito po yung placing as a son. Sabi sa verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He has made us accepted in the beloved. So, yung paragraph pong nakadilaw, yung sentence na nandyan na, sabi natin yung sentence na, the adoption of children, yan po ay isang Gregong salita lamang na ihotesya. So, kapag sinerge nyo yan sa may sword ninyo, sa e-sword ninyo, pag clinic nyo yung adoption of children, yan po ay isang salita lang na ihotesya, nang ibig sabihin, mga mahal kong kapatid, ay placing as a son. So, sino dito sa atin ang familiar na dito about adoption? Diba? Malimit naman natin tong ipangaral na. Pero ngayon ay magdadagdag lang tayo ng ilang mga pagpapahayag at mga quotation ng prophets. So, pag sinabing placing as a son, mga kapatid, yan ay ipapakilala ka bilang anak at mamaya maiintindihan natin. Sa Galatia chapter 4, from verse 1 to 7, isa rin ito sa napakahalagang konteksto about adoption. Sabi sa verse 1, now I say that the heir, yung tagapagmana, so lahat po ng mga anak ng Diyos ay tagapagmana. Do you believe that? So hindi tayo tagapagmana ng lupa dito, lamang mga mahal kong kapatid, kundi tagapagmana tayo ng Diyos. As long as He is a child, different nothing from a servant. So bagamat siya'y tagapagmana, wala siyang pagkakaiba sa alipin kung siya ay bata pa. Anak siya, pero bata pa. Though He be Lord of all, bagamat siya'y Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon ay Lord of Lords, sapagkat ang Lords doon ay tayo. Amen. King of Kings, ang ating Panginoon, sapagkat ang Kings ay tayo. So bagamat daw tayo ay tagapagmana, tayo ay Panginoon, pero dahil bata pa tayo, then wala tayong pagkakaiba sa alipin. But is under tutors and governors until the time appointed of the Father. So merong panahong itinakda ang Diyos Ama para sa ating lahat, para sa mga tagapagmana na maranasan ang tinatawag na adoption. Placing as a son, pagpapakilala, ipapakilala ka ng Diyos na ikaw ay kanyang anak. Nakagaya ng ginawa ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo, nang sabihin ng Diyos Ama sa ating Panginoon, this is my beloved Son, whom I will please. So yan po ang adoption, mga kapatid, pagpapakilala. Kasi pwedeng anak ka pero hindi proud ang tatay mo sa'yo. Di ba? Proud si Brother Joe dahil si Brother Binjo ay isang mabuting anak sa mundo,
na nakapagtapos ng pag-aaral, laging masipag. Pero tayo bilang mga Kristiyano, deep inside, may kalungkutan sapagkat ang pinakamagandang gantimpala at achievement ng isang tao ay maging Kristiyanong totoo at tunay. So yun ang pinagpipray natin sa pamilya ni Brother Joe, Brother Billy, na sana si Brother Binjo ay makasama natin dito. Yun ang pinaka-great achievement natin. Kasi ang pagiging doktor, dito lang yan sa lupa. Sa millennium, di kailangan ng doktor doon. Ang doktor doon ay ang ating Panginoon. Saka wala ng sakit doon, mga kapatid. Ang sakit ay dito lang yan. Hindi natin kailangan yan doon. Kapag naranasan na natin ang adoption, wala ng sakit sa mga anak ng Diyos. So merong itinakdang panahon. Kaya tayo ay isinasalang tayo sa mga tagapagturo. Sino itong mga tutors and governors na ito? Ang mga lingkod ng Diyos. Di ba itong mga tutors na ito ay tumitipo at lumalarawan ito sa mga manggagawa ng ating Panginoon, especially po sa the fivefold ministry. Then verse 3, even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. So, bagamat tayo yung mga anak, pero naalipin tayo ng gawa ng sanglibutan. Kaya hanggang ngayon, tingnan niyo, mga anak tayo ng Diyos, pero alipin pa rin tayo ng sanglibutan. Yung laman natin ay naggugusto ng mga bagay ng mundo. Mga kapatid, nag-aaral tayo. Minsan yung pag-aaral ay nagiging hadlang at balakid para sa kalooban ng Diyos. So we are still under the elements of the world. Ang mga anak ng Diyos ay napasailalim sa mga bagay ng lupa. But when the fullness of time was come, God sent forth His Son. So ito ay 2,000 years ago, yung natural na pagdating ng ating Panginoon. Pero ang pinakamaganda dito ay ang verse 5, to redeem them that were under the law. Bagamat 2,000 years ago ang nakalipas, andito tayo sa panahon natin, part tayo ng sinasabi ditong that we might receive the adoption of sons. Na tayo ay makasama tayo sa mga tatanggap ng pagkukupkup o pagpapakilala bilang anak o mga anak. Verse 6, and because ye are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So dahil kayo ay mga anak, tayo ay mga anak, merong isinugong Espiritu sa ating mga puso. Hallelujah. Kaya tayo makakapagsabi, makakadulog sa Diyos na siya'y ating Ama. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. So yan ay paparating pa lang, mga mahal kong kapatid. Nagsasalita si Pablo or nagpapahayag sa Apostol Pablo ng isang bagay na kalagayan ng mga mananampalataya sa panahong darating. Totoo, tayo yung mga tagapagmana, hallelujah, sa pamamagitan ng ating Panginoon, pero hindi pa natin totally nararanasan. Sapagkat ang maranasan ito, mga mahal kong kapatid, kinakailangan yung pagiging King of Kings and Lord of Lords ng ating Panginoon at ng kanyang nobya ay naroon na sa kanyang, sabihin natin, kagampanan. So, kailan yan mangyayari? The rapture hanggang sa tinatawag na millennium, mga mahal kong kapatid. Pero bago ang rapture, merong magaganap na bautismo ng Espiritu Santo, hanggang sa ito po ay patungo sa kalubusan ng tinatawag na pagpapakilala ng ating Panginoon sa mga anak niya. Okay. Babasa tayo ng quotation, mga kapatid. So, yung keyword, putting his own life into that man. Ilinagay ang kanyang sariling buhay sa taong ito. So, sino kaya ang taong ito? Sabi ng propeta, God hiding Himself in simplicity, 1963. Tingnan niyo po ito. Itong mga quotes dito, yan din po ang aking paniniwala. Yan din po ang aking nakikita. Kung kaya, nang makita ko ang mga bagay na ito sa pagpapahayag ni Brother Branham,
Well, napakainam, mga mahal kong kapatid. Sabi ng prophet, "He that believeth on me," kino-quotes niya yung sinabi ng ating Panginoon. "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." Amen. There you are. "Verily I say unto you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your hearts, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you've said." Alin yan? The spoken word ministry. Ikino-quotes ng prophet yung sinabi ng ating Panginoon na itong ganitong uri ng pananampalataya ang dapat sa mga anak ng Diyos na na-adapt. Ang isang Kristiyanong makakaranas ng adoption ay kung ano ang ginawa ni Kristo, ay gayon ang kanilang mararanasan. Ang sabi pa nga ng Panginoon, greater work than this shall he do. Higit pa sa mga bagay na kanyang gagawin. So pinaliwanag ko na yan dati kung paano mangyayari yan. Bakit higit? Nalala niyo pa ba? Bakit nasabi ng Panginoon na greater works than this shall he do? Alam ba kung bakit mas dakila yung gagawin natin? Kasi marami tayo. We are the body of Christ, mga mahal kong kapatid. Dati ang ating Panginoon, nagsosolo lang sa Jerusalem. Tumawag ng 12 hanggang sa dumami sila. Pero sa panahon natin, andito na yung body of believers. Kaya mas dakila ang magagawa natin. At sabi niya, na kung tayo magkakaroon ng pananampalataya at sasampalataya sa Kanya, kaya nating pag-utusan ng bundok. At kung tayo ay hindi mag-aalinlangan sa ating puso at sasampalataya, ito yung mangyayari. You can have what you've said. Makukuha mo o matatanggap mo, mararanasan mo kung ano ang sinabi mo. Glory to God. It's my God revealing Himself in humility. Ito'y ang Diyos na inire-reveal ang Kanyang sarili sa kasimplihan, sa kababaan, sa pamamagitan ng nobya ni Kristo. Hallelujah. God taking a humble, tingnan niyo, ano yung i-relate ni Brother Branham na it is my God revealing Himself in humility? Patungkol yan sa inyo, sa tao. God taking a humble sinner and cleansing him by His blood and dropping that confessed sin into that Clorox bleach of the blood of Son of God and putting His own life into that man by the baptism of the Holy Ghost. Ganyan po ang mararanasan ng isang taong nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo. Pwede nang sabihin sa bundok, lumipat ka. Kahit anong sabihin niya, mangyayari. Ngayon, sino dito ang magsasabi, baptized na po ako, Kuya Ryan, ng Holy Ghost? I am already adopted. Well, marami pong nagkiklaim. Napakadali pong sabihin, anak ako ng Diyos. Walang masama doon. Pero ang maipakilala at mahayag, ibang bagay yon. Sapagkat sasabihin mismo ng Diyos Ama, this is my beloved Son. Mahal ko ang taong ito. Anak ko to. Kinalulugdan ko to. Inilagay ng Diyos ang kanyang buhay sa taong ito na ipinatawad ang kanyang kasalanan, na hinugasan ng kanyang dugo, inilagay sa, sabi ng propeta, inilagay sa Clorox ng dugo ang kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pinaging dapat, pinaging banal, justified, sanctified, then baptized with the Holy Ghost. Dito, by the baptism of the Holy Ghost. Alam nyo, pinagbubulay ko yung yung mga talata sa Biblia, mga kapatid. Labas nga tayo saglit, Sister Mary Ann. Mark chapter 1, verse 8. Kagabi, pinagbubulay ko to. Hindi ko na isinama sa aking PowerPoint. Matthew 3 muna, Matthew 3, verse 11. Assignment nyo din ito. Matthew 3:11.
I indeed baptize you with water, sabi ni John the Baptist. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. Tingnan niyo ito. Ito, itang mahalagang punto na gusto kong ipakita sa inyo. He. Sino yung he? Sino yung he? Sumagot po kayo kung andyan kayo. Sino yung he? Kung meron kayong confidence, sino yung he? Yeah, si Jesus Christ. He shall baptize you with the Holy Ghost. Ay, dalawa pala. Akala ko bang Holy Ghost si Jesus yun? Babautismuhan kayo. Si Jesus ang magbabautismo at babautismuhan kayo sa Kanya. Paano mangyayari yon, mga mahal kong kapatid? Tingnan nyo pa, Mark 1:8. Hindi ko na po isinama ito, pero mamaya may counting sagot tayo dyan sa mga pahayag ng propeta. Mark 1:8. Ito, may kli lang to. Mark 1:8. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. Kaya dito ako nagtagal sa pagbubulay, yung mga mahal kong kapatid. But the Lord Jesus Christ shall baptize you with. Pag sinabi pong with, mga mahal kong kapatid, hindi yan persona. With water, with the Holy Ghost. Pero kapag yan sinabing, you will be baptized of the Holy Ghost, ang ibig sabihin nun, or Holy Spirit, you will be baptized of the Holy Spirit, ang magbabautismo sa iyo ay ang banal na Espiritu. Pero pag sinabing, He shall baptize you with the Holy Ghost, paano kaya yun mangyayari? Siya mismo ang baptizer. Ang ating Panginoon ang magbabautismo. Kung si Juan ay nagbautismo sa tubig, inilulubog sa River Jordan, ngayon ang ating Panginoon, babautismohan tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So mamaya sagutin natin yan. Pero di ba meron kayo merong magandang katanungan, mga kapatid, may nabubuong tanong. Lalo pag pinagbulay nyo yan, He shall baptize you with the Holy Ghost. Pwede natin sabihin na ilulubog ako ng Panginoon sa kanyang sarili. Kasi si Juan inulubog sa tubig ang mga tao. Then ko ang Panginoon, hahawakan ako, ilulubog niya ako, sapagkat siya rin naman ang banal na Espiritu, ilulubog niya ako sa kanyang sarili. Pwedeng ganon, mga mahal kong kapatid. Pero hindi pa yan yung conclusion natin. So, iwanan natin yan. Yan ay, ad-lib. Pero mamaya may kasagutan tayo diyan. Balik tayo sa PowerPoint natin. Another quote, tingnan nyo ito, mga kapatid. The same Spirit that was in Jesus. The same Spirit that was in Jesus. Okay. Sabi dito, this age, sapagkat ito ay pangaral ng propeta, dito tingnan niyo, Church Age Book, at nasa panglimang iglesia. Merong aklat po si Brother Branham na ang title ng kanyang aklat ay The Church Age Book. Kaya say AV, Church Age Book. At tinatawag din niya na The Seven Church Ages. At dito sa panglimang iglesia, the Sardinian Church Age, dito niya binanggit, yung babasahin natin mula dito. Sabi niya, this age had justification. Ang alin, yung Sardis, panahon ni Martin Luther. But it had mis-sanctification.
Na-miss ni Luther ang sanctification sapagkat ang sanctification ay sa panahon ni Wesley. Nakakasunod po ba kayo? And the baptism with the Holy Ghost. Na-miss ng Sardisian age, ng panahon nila Luther, ang sanctification at ang bautismo, baptism with the Holy Ghost. That is what God's original plan was. That is what they had at Pentecost. So ito daw po ang original na plano ng Diyos na nangyari din ito sa panahon ng Pentecost nung nagpapasimula ang iglesia that was 33 AD. Mga kapatid ko, kung ano yung nangyari nung 33 AD, yun ang original na plano ng Diyos. Malinaw po ba? Ano ba meron nung 33 AD? Sabi niyo, Kuya Ryan, ang ating Panginoon ipinako sa krus. Oo, namatay siya, muling nabuhay. Umakyat siya sa langit. At nung umakyat siya sa langit, ano nangyari? Ang mga alagad ay nakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo. Kaya ang original na plano ng Diyos ay kung paano ang nangyari sa panahon ng Pentecost, Acts chapter 2. That is the reason that there is a church. Ito ang dahilan kung bakit merong iglesia. Naisilang ang iglesia, nagpasimula ang church, nagkaroon ng nobya ni Kristo sapagkat may mga apostoles na nabautismuhan ng Espiritu Santo. Tama po ba? Kasabi na Apostol Pablo sa 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 12, verse 13, ang lahat ng nabautismuhan sa Espiritu ni Kristo ay nagiging parte ng katawan ni Kristo. At tayong lahat, referring sa mga mananampalataya noong unang panahon, ay pinainom sa isang spirito lamang. Sabi dito, that is the reason that there is a church. It is the temple of God, filled with God, even the Holy Ghost. So ito yung kanagayan ng mga unang mananampalataya noon. Ang iglesia ay yung mga mananampalataya. Ang iglesia ay ang mga apostoles, kasama ang mga mananampalataya, na kung saan ang buhay nila ay puspos ng Diyos. Ang laging nasa isip ang Diyos, ang laging nasa puso ang Diyos, kaya naman lahat ng mga bagay na meron sila, hindi alintana sa kanila. Ano nangyari sa Book of Acts, mga kapatid? Lahat ng kanilang mga ari-arian ibinenta. Lahat ng kanilang mga trabaho, career, iniwan nila. Hindi ko sinasabing gayahin nyo yan. Hindi nyo yan mararanasan at magagaya nang hindi nyo muna maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo. Sapagkat ang maranasan ng bautismo ng Espiritu Santo, ang manahan si Kristo sa iyo, wala nang ibang lalamanin ang puso't isip mo, ang Diyos at ang pawang mga makadiyos na bagay. Kaya nga tayo, mga anak pa lang tayo, we are children. We are under by the element of the words. Nangangailangan tayong mag-under ng mga tutors para umabot tayo sa kagampanan natin, mga kapatid, na isang araw, tayo ay mapuspos ng Diyos. We are filled with God. Tingnan niyo, baptized with the Holy Ghost, filled with God. Ano yung pinaka-title natin, yung keywords natin dito? The same Spirit that was in Jesus. Kapag binautismuhan pala tayo ni Kristo, ang mararanasan natin ay ang Espiritu ng Ama. Kaya di ba sabi ko, kinakailangan mo nang mag-indwell si Jesus para bautismuhan niya tayo. Dahil hindi maaring bautismuhan ka ng Panginoon na wala siya sa'yo. Kinakailangan mo nang bumaba ng Panginoon at manahan sa iyong puso, then babautismuhan ka niya. Merong bagay na ipaparanas sa iyo. Okay, tuloy natin. Sabi dito, it is the temple of God filled with God. Alin yung temple of God? The believers. Tama po ba? The temple of God is the believers. Filled with God. Hallelujah. Even the Holy Ghost.
Kaya ano sabi doon sa Mark 1:8? He shall baptize you with the Holy Ghost. Alam nyo si John the Baptist, mga kapatid, 6 months old pa lang sa baby ni Elizabeth, filled with the Holy Ghost na. Kaiba po yung karanasan na naranasan ng unang mga tao. Si Anas, naranasan niya yung filled with the Holy Ghost. Si Simeon, na naghihintay sa ating Panginoon. Pero ibang bagay ang meron sa mga nobya ni Kristo sapagkat ang ating Panginoon ang magbabautismo sa atin. Alam niyo, mga mahal kong kapatid, may mga naniniwala kasi na they are already baptized with the Holy Ghost. Pero pag tinanong mo kung ano ang experience nila, kung kailan ito nangyari, hindi nila alam. At yung iba naman, they are proud na sabihin, that was on 2012. Nung ako ay habang nagpupuri sa Panginoon, praise and worship, parang may malamig na tubig na nabuhos at talaga namang nagpura ako na nagpuri. Tapos nag-stammering na ako. Yung iba naman, nag-speak in tongues talaga. Sabi, yun. Yun ang bautismo ng Espiritu sa akin. Kaya akala ko dati, baptized na rin pa ako ng Holy Ghost. Halos araw-araw, revival ako sa aking kwarto. Every Sunday, laging revival. So mamaya tingnan natin kung ano ba talaga ang evidence ng baptism with the Holy Ghost, mga mahal kong kapatid. Tingnan niyo, ano ang meron sa baptism with the Holy Ghost? The same spirits that was in Jesus while He was here on earth, causing Him to do the mighty works which He did came back upon the church at Pentecost, so that they did the works that He did. This age, the Sardis, did not have those works. Ano tinutukoy ng propeta? May kinalaman po pala ang bautismo ng Espiritu Santo sa Espiritu ng Ama. Sapagkat yung Espiritu daw po na naroon sa ating Panginoon nung siya'y mag-ministry sa ibabaw ng lupa, na gumawa siya ng mga dakilang gawa, ay ganito po pala ang bautismo sa Espiritu Santo. May kinalaman ito sa adoption, mga mahal kong kapatid. Kaya ang ating Panginoon gumagawa ng mga makapangyarihang gawa sapagkat sabi doon, ang Ama ay nananahan sa Kanya. Kaya hindi po pala talaga sapat ng Panginoon lang ang mananahan sa atin. Kinakailangan yung Ama at ang Anak ay manahan sa atin. Pero ipinaunang ipanahan sa atin yung Anak. Sabi ng ating Panginoon sa Book of John, kung mamahalin natin siya ng buong buo at susundin natin ang kanyang mga salita, iibigin niya tayo at iibigin tayo ng Ama, at ang Anak at ang Ama ay mananahan sa atin. So tingnan niyo, mga mahal kong kapatid, yung iglesia daw po ng Sardis, walang baptism with the Holy Ghost. Na dapat sana ang orihinal na plano ng Diyos ay kung paano ang nangyari sa Pentecost, at ito ang nais ibalik ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sabi diyan, this age did not have those works. Alin yung Sardis, kahit nga po yung Philadelphia wala, at kahit nga po sa panahon ng Laodicea ay wala pa. Okay, basa tayo ng scripture. Meron pa palang kadugsong. Tama. So, tuloy natin. Atras tayo, sabi diyan, this age did not have those works. Oh, they had the written words, but not revealed word. This was the reformation period. But fear not, little flock, God said, I will restore. And this reform was going to be the start of it. He was going to, according to His promise, take the church back
from the depth of Satan in the dark ages to the depths of God that they had at Pentecost and in the first few years of the existence of the church. Kailan ibabalik ng Panginoong Diyos ang ganitong kalagayan, mga kapatid, yung restoration? Yung kunting mga taon pa lamang nang maisilang ang iglesia. Kailan yun? From 33 AD to 53 AD. 20 years lang po yun. Sapagkat pagpasok ng 53 AD, nagpasimula ang Ephesian Church. At ang Antikristo ay nakapasok. Pero sabi niyan, ibabalik tayo ng Diyos. Ibabalik niya ang kalagayan ng iglesia sa panahon na ito ay nagpasimula ng iilang mga panahon pa lamang. Ang nakalipas ng ang iglesia ay maitatag. So ngayon, sabi niyan, ang meron ngayon simula ng Dark Ages, nasa kalaliman ni Satanas ang mga tao. Under ng sistema, ng kaaway. Pero isang araw, ibabalik tayo ng Diyos sa kalaliman ng Diyos. Hallelujah. Filled with God. Amen. Alam mo yon, kahit anong hanukay sa'yo, pag sinurse ang puso mo, kahit anong hanukay sa puso mo, goodness, righteousness, holiness, wala kang makitang mancha. Pero ngayon, try nating buksan yung puso natin. Mukhang pera. May galit, may puot, nanlalamig, gusto nang mag-backslide. Tama ba? Pero ibang bagay ang kalagayan ng unang mga alagad, mga kapatid, na kung saan naranasan nila ang bautismo ng Espiritu Santo. Sino sa atin dito ang gustong makabalik diyan? Sino sa atin? Sana nga, gusto niyo, mga kapatid ko. Kung ayaw niyo, okay lang din. Nasa inyo po yan. Okay, Romans 8, 11 to 17. Yung iba linaktawan ko na po. Sabi sa verse 11, tingnan nyo ito, pinangaral ko na din to dati. Dadaanan lang din natin. Sapagkat sabi ng propeta, yung baptism with the Holy Ghost ay may kinalaman sa Espiritong nanahan kay Jesus nang siya ay nagmi-ministry sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi dito, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Naintindihan nyo ba? Kung yung Espiritu, sino yung Espiritu na yan? Yung Espiritu ng Ama. Yung Ama. Kung yung Espiritu ng muling bumuhay kay Jesus sa mga patay ay manahan sa inyo. Siya na bumuhay na magmuli kay Kristo mula sa mga patay ay siya ring magbubuhay ng inyong katawang mortal. Di ba? Kaya nga ang glorification, mga mahal kong kapatid, hindi ka kagad magta-transform. Kinakailangan yung katawan nating pisikal, hallelujah, makwikin ito. Magkaroon ito ng kapangyarihan na kung saan yung mga karamdaman na meron tayo ay mawawala. Kinakailangan bago ka mag-transform, kompleto yung ngipin mo. Kaya nga kung babalik na ang Panginoon, mga kapatid, kung mag-aagaw na, kinakailangan lahat ng mananampalataya nasa tamang kalagayan ng kanilang pisikal na pangangatawan. They are quickened. Taglay ang Espiritu ni Kristo at ng Diyos Ama. At pagkadakay, pag-agaw, pagbabago ng ating katawan. Verse 14, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ang tinanggap daw natin
ay ang spirito ng pagkukupkop. Kaya tayo ay sumisigaw, umiiyak, Abba, Father. At ang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Amen. Sana lahat tayo dito pinapatnubayan at papatnubayan. Next, verse 16, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So sa panahon ito ni Pablo, and if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. So pag sinabi pong joint heirs with Christ, mga kapatid ko, ano yan? That is the adoption. Placing of a son. Sapagkat kasama mo na si Kristong tagapagmana. See? So kung paano ang ating Panginoon ay maghahari, then ganoon din ang mga anak ng Diyos na nakaranas ng tinatawag na adoption. Kaya nga sa Episo, sa chapter 1, yung binasa natin kanina, ang ating adoption, mga kapatid, ay hindi adoption sa ating sarili. Ang adoption natin ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, having predestinated us unto the adoption of the children of God through by Jesus Christ. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So tuloy natin, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Okay, another quotes. I-relate natin itong quotation na ito sa binasa natin mga scripture. So, sana matapos natin, mga kapatid. Meron pang isang scripture dito. So, the earnest of our inheritance. Sa Ephesians 1, idugsong natin ang verse 13 to 14. Sabi diyan, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Dati ko na itong ipinangaral at itinuro na itong sealed with the Holy Spirit, mga kapatid, ay hindi ito bautismo ng Espiritu Santo. Naalala niyo pa ba? Pagsabi ngang sealing, mga mahal kong kapatid, pag sinerge nyo yan sa Grego, yan ay stamped. Inilalagay sa labas. At inilarawan ko na ito sa inyo, na kapag bumili kayo ng lupa, kahit hindi pa yan malinis, kahit hindi pa yan tinayuan ng bahay, kapag nabili yan, papagawa ka ng titulo, ng kasulatan, lalagyan niya ng selyo. Ano yung ibig sabihin ng selyo? Pag-aari ko na yung lupang yan. Pero nangangahulugan bang maayos na yung lupa? Hindi pa. So ganun ang mga anak ng Diyos na sumampalataya. Sabi diyan, ikaw na nagtiwala, ikaw na nakapakinig ng salita ng katotohanan at ang napakinggan mo ay ang kaligtasan. Nang ikaw ay sumampalataya, ikaw ay sinilyuhan ng Espiritu ng pangako na siyang earnest of our inheritance. Ano nga ba yung ibig sabihin ng earnest, mga kapatid? Dati kapag nababasa ko to, nung hindi ko pa pinag-aaralan, pag nababasa ko po yung word na earnest, pakiwaray ko, kapunuan na. Kasi yung term, di ba, earnest, parang yung kalubusan. Pero alam niyo ba yung word na earnest, anong ibig sabihin? Bahagya lang. Maliit na bahagi lamang. Ang paglalarawan nga dyan ng propeta, ang earnest ay parang down payment lang. Paunang bayad. Pero hindi pa yung kabuuan. Kaya yung tinatawag na sealed with the Holy Spirit of promise, meron kang tinaglay. Meron kang tinanggap nang ikaw ay sumampalataya. So, tingnan natin dito. I-relate natin. Sa paksa ni Brother Branham na Revelation, chapter 5, 1961. So, 1961, pero maganda ang bahaging ito na kanyang sinabi. Hindi naman po tayo dito extreme na puro lang 1963. So, sabi sa paragraph 106, now we have the earnest
Our spirits groaning for the full adoption. So meron na tayong earnest, we are sealed, we have the new words, pero wala pa yung baptism of the Holy Ghost. Meron na tayong tinanggap, pero nag-go-grown pa rin tayo. We are still under by the elements of the words. Kaya nag-go-grown tayo ng mas dakilang bagay. But now we have the earnest of it as we receive the Holy Spirit. So meron na rin naman tayong tinanggap. Sabi ng propeta, ang Holy Spirit at ang salita ay iisa. Do you agree with that? Diba? The Word and the Holy Spirit are one. It is the earnest of our complete adoption or complete salvation. Yung tinanggap natin na kakaunti pa lang, ay bahagi lang ito ng ating kumpletong adoption. Oh, how beautiful, I just love that. All right. Paragraph 107. We are waiting for the fullness of adoption. This will take place when? Kailan daw mangyayari yung fullness of adoption? Sabi diyan, at the first resurrection. That's when our bodies will be changed from these vile creatures that we are, and we will have a body like His own glorious body. Nabasa niyo ba? Nabasa niyo ba, mga kapatid? Kailan daw ito mangyayari? Yung fullness ng adoption sa first resurrection. Kinakanta natin yan nung nakaraan, kinantayan nila Brother Jeff. At the first resurrection. Ano meron sa first resurrection? Rapture. Pero bago ang rapture, ano muna? You need to filled with God. Amen. Kinakailangan mong maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo. You need to experience the baptism with the Holy Ghost. Ang magbabautismo ay ang ating Panginoong Jesucristo. At kinakailangang mailubog ka sa Espiritu ng Diyos Ama. Amen. Alam niyo ba, ang ating Panginoon ay bahagi lang din po ng Ama? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, Ama ko, kung paanong tayo ay isa, dalangin ko na sila rin naman ay maging kaisa natin. Kaya ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, kinakailangang manahan sa atin, lumago ang ating Panginoon, maranasan natin siya, makipag-isa tayo sa Kanya, haleluya, at pagkadakay, babautismuhan niya tayo sa Espiritu Santo. At pagkatapos yan sa maikling panahon, mararanasan natin ang pag-agaw. Hallelujah. Ano sabi diyan? For we shall see Him as He is, and we will be like Him. When He appears, we appear in His likeness. We will have a body like His, a glorious, glorified body, and all the trials and struggles of life will fade off into a little mist and blow away to never be no more. Amen. Di kayo makaamin kasi English siguro. Sorry. Tagalogin natin. Magkakaroon tayo ng katawan na kagaya niya, maluwalhating katawan, na ang lahat ng mga pagsubok, ang Tagalog ng struggle, paghihirap na lang ng buhay na ito ay mawawala, magiging kagaya lamang ng mist, ng usok o ng alikabok, and blow away to never be no more. At ito'y mawawala magpakailan-kailanman. Amen. Sinong makakaranas niyan? Yung mga anak ng Diyos na mararanasan ito. The adoption. Amen. Ang makakaranas ng muling yung mga nangamatay, na mabubuhay, at yung mga natitira, hallelujah, na agawin, ay sila na nakaranas ng tinatawag na fullness of adoption. Paragraph 108.
Sabi dito, and these earthly tabernacles which we now groan in, we're waiting for the salvation, fully in its fullness to come. What is the earnest? Sabi ng propeta, ano nga ba ang earnest? It is the little down payments that holds it. It's the earnest. Isang parang down payment lang ito. So ang down payment po ba, malaki o maliit? Diba? Mamaya, ipapakita natin kung ano yung tutukoy yung down payment. Ang down payment mo ay new birth yan, mga kapatid. Born again experience. Yung mga sumampalataya sa Panginoon, yung Ephesians 1:13, nagtiwala sa Panginoon, nakapakinig ng salita ng katotohanan, ng ebanghelyo ng kaligtasan, sumampalataya, sinilyuhan ng Espiritu, ang tawag natin diyan ay new birth. Amen. Tinatawag din natin yang born again experience. At yan ay ang pasimula ng ating paglilingkod sa Diyos. Hindi yan ang dulo. Sapagkat ang dulo ay ang adoption. Amen. So merong mahabang proseso. Ngayon, itong little down payment na ito ay paglalarawan niyan sa una nating karanasan. Yung new births, yung panahon na sumampalataya ka, nagpabautismo ka sa tubig, dumalo ka sa gawain, nagpapatuloy ka hanggang ngayon, you have the earnest, but you don't have the full. Ang tanong dito, gusto nyo ba ng earnest lamang o yung full? Diba? Siyempre, yung gusto natin yung kabuuan. Well, may mga mananampalataya na okay na sila, na anak sila ng Diyos. Meron silang natanggap na kaunti. Pero ang nobya ni Kristo, mga kapatid, nakatalaga sila para sa kapunuan. Tuloy natin yung pagbasa. Now, ito, nagpaliwanag siya. Tingnan nyo ito. About little down payments. Now once we love the things of the world, when we sinned and went about doing things of the world, and cared not for God, we were alienated from Him, without God, without Christ in the words. So ito pala yung kalagayan ng mga taong anak pa lang na ang kalagayan nila ay mahal pa nila ang sanglibutan, makasalanan, ginagawa ang mga bagay ng mundo. Pero now, God sent His Holy Spirit, and through that we are lifted up from those things. Now we have the earnest that we know that we've passed from death unto life. Dati wala tayong pakialam sa Diyos. Wala tayong pakialam sa ating Panginoong Jesucristo. We are without God, without Christ. Pero anak tayo. Diba? May binhi tayo. Kaya dumating ang isang araw na isinugo sa atin ang espiritu ng kaniyang anak. Para saan? Mga kapatid, para maranasan natin yung tinatawag na earnest. Pero hindi pa po yun yung bautismo ng Espiritu Santo. The earnest that we know, so alalahanin itong bahaging ito, yung naka-highlights, na naka-bold at nakasalangguhit sa dulo, that we know that we pass from death unto life. Kasi isususog natin yan. Another quote, showing that you have become an adult in Christ. Pagpapakita na ikaw ay naging matanda na o matured sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, the new birth, ito na, yung sinasabi ko sa inyo kanina. The new birth, you have the new birth by believing on the Lord Jesus Christ. See, by having faith and accepting Him as your Savior, that's birth. That's born again experience. So sino sa atin dito ang sumampalataya? May napakinggan at sumampalataya. Di ba halos lahat naman tayo? Lahat tayo na bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, then naranasan mo na ang born again. Amen. Naranasan mo na ang new birth. Sabi ng propeta, that's the new birth. See, because you pass from death unto life. So same doon sa isang quotation na binasa natin. Yung little down payment, yung earnest, ay kagaya o kahalintulad ng new birth. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan tayo? Ano yung kagaya ng new birth?
Doon sa unang quotation na binasa natin, earnest, down payment. Pag sinabing down payment, earnest of our inheritance, the new births. Oh, malinaw ba? Pero hindi pa po yun yung adoption. Hindi pa po yun ang baptism of the Holy Ghost. Nanampalataya ka pa lang, tinanggap mo ang Panginoon, dati kang patay, binuhay ka, naging mananampalataya ka, naging anak ka ng Diyos, ipinasa ilalim ka sa mga tagapagturo, may mga ngaral na nagtuturo sa inyo, kung kayo ay magiging mabuting mga anak ng Diyos ngayon. Isang araw, ang tatay niyo ay proud kayong ipapakilala. Ito dating antokin to. Pero makalipas ang ilang mga panahon, talaga naman. Di ba? Proud na proud ang tatay ninyo sa langit. Proud na proud ang ating Panginoon na yan yung pinagtsagaan ko. Nakita ko yan dati, palaboy-laboy lang yan. Palimus-limus lang, pahingi ng hingi. Tamad yan dati. Pero nakapakinig ng salita, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon, nag-under ng tutors ng fivefold ministry at naging isang masunuring anak from grade 1, grade 2, grade 3, from kung ilang taong ka man, 7 years old, sabi natin, kung sa pananampalataya pa, ay sabi natin, nagpasimula ka na lang ng 14 years old, lumalago by age, by year. Di ba? Sana nga kahit sa edad, lumalago tayo. Habang tumatagal ang panahon, dati kang 20, 30, dapat mas malago ka. Nag-40 ka, dapat mas malago ka. Kasi kung hindi na tayo lumalago, there is something wrong. Tama ba? Makaka-agree po ba kayo? Kinakailangan lumalago tayo, mga kapatid. Kano sabi doon sa ano natin? Sa keyword natin, showing that you have become adults in Christ. So hanapin natin kung saan bahagi ang sinabi ng propeta. Nasa dulo yan. So, tuloy natin. Now, if you want to back that up, take St. John chapter 5, verse 24. He that heareth my word shall believe, he that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life. See, he's got life because he believes. And that same group had to go to Pentecost to be baptized with the Holy Ghost. Sino tinutukoy ng propeta na that same group? Sino? Wala namang ibang grupo na pumunta sa Pentecost, mga kapatid, yung mga apostoles. Di ba? Dapat, ano tayo, madali yung para sa atin kasi nagbabasa tayo ng Biblia. Sino ba yung mga nandun sa Pentecost? Sa Acts chapter 2, nakaranas ang tinatawag na Pentecost experience, the apostles. Pero ano nangyari sa kanila? Bago pa sila napunta sa tinatawag na Pentecost experience, naranasan na nila ang born again. Naranasan na nila ang new birth sapagkat dati na silang nananampalataya sa ating Panginoon. They received the Lord, they believe on the Lord Jesus, kaya nailipat na sila, meron na silang buhay. Taglay na nila ang buhay, pero iba po ang kalagayan ng bautismo sa Espiritu Santo. Kaya nga yung same group na yon na tumanggap na ng buhay, kaya di ba nung naalala yung pagtuturo ko dati, bago pa sila pumunta sa Jerusalem at nandun sila sa upper room, hiningahan na sila ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Receive ye the Holy Ghost. At anong sabi doon? At hiningahan niya sila. Pero ibang bagay yung nasa Acts chapter 1, Acts chapter 2. So ang mga apostoles na nakaranas ng born again dahil sumampalataya sa Panginoon, sila ring ding grupo ang pumunta sa Acts chapter 2, nandoon sa Acts chapter 2 para maranasan ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Malinaw ba? Malinaw po ba, mga kapatid? Sila din yon. The next,
Holy Ghost is power for service. Ito na. Ang Espiritu daw, ang bautismo sa Espiritu Santo, related dyan doon sa sinasabi, sa unang bahagi, ay kapangyarihan ito. So when talk about you got to be born again, and applying that to the Holy Ghost, many of the Methodists and so forth are wrong there. So kapag pinag-usapan daw po ang born again at i-apply mo ito sa bautismo ng Espiritu Santo, nagkakamali ka. At ang mga Methodista daw po, ang mga born again, ang mga denominations ay nagkamali sapagkat ipinalagay nila na ang born again experience, ang new birth, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Sabi ng propeta, mali. Tapos sabi pa niya, in the Holy Spirit is, you shall receive the new birth after this. What? No. You shall receive power. Kailan? Pag naranasan mo ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang tanong, may kapangyarihan na ba tayo? Kapag naranasan ang bautismo sa Espiritu Santo, sabi nila, mararanasan mo ang born again experience, ang new birth. What? No. Ang maranasan ang bautismo sa Espiritu Santo na binautismuhan ka ni Kristo, meron kang kapangyarihan. At bakit nagkaroon ka ng kapangyarihan? Naranasan mo na ang adoption. Ano meron sa adoption? Ipapakilala ka sa araw na yan. Taglay ang authority and power. Amen. Kaya yung iba, ipinapalagay nila ng born again experience, ang mag-tongues, mamaya makikita natin mga kapatid, ang prophecy, ang mga sensation, akala nila, ito yung baptism with the Holy Ghost. Pero malinaw, ang baptism with the Holy Ghost ay pakikipag-isa, hindi lamang kay Kristo, kundi sa Ama. Kaya pala sabi doon, He shall baptize you with. Ang tinutukoy pala doon na Holy Ghost ay yung Ama. Kaya minsan nalilito tayo sa Bible. Kasi yung Holy Ghost minsan tumutukoy sa Ama at sa ibang mga parte naman tumutukoy sa Anak. Kasi parehas naman kasi banal. Tama ba? Dahil si John the Baptist filled with the Holy Ghost, pero ang tanong kaninong Holy Ghost yung nag-filled kay John the Baptist? Eh si Jesus Christ, di ba? Andun siya sa kaniyang physical na katawan. Pero taglay ng ating Panginoon ang Espiritu ng Ama. Hindi nga lang yung kabuuan. Pero dumating ang araw na ang lahat ng kapangyarihan at authority ay ibinigay sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi diyan, you shall receive power. Acts 1:8, ito na. After this, the Holy Ghost is come upon you. And they had already believed to eternal life and so forth. Ang mga apostoles ay naniniwala na at may taglay na silang buhay na walang hanggan and so forth. But they had to have the Holy Ghost for power. You shall be witness unto me after the Holy Ghost is come upon you. Because the Holy Ghost is a witness of the resurrection, showing that you have become adults in Christ. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ikaw ay ipapakilala na bilang Panginoon at Hari. Na hindi isang batang uhugin, isang batang pasaway na patuloy na tinuturuan. Ang isang anak ng Diyos na makakaranas ng bautismo ng Espiritu Santo, ang katumbas niyan, mga mahal kong kapatid, ay adoption. Ano meron sa adoption? Pagtanggap ng kapangyarihan. Pagpapakilala bilang ikaw ay Panginoon. Tama ba? Pagpapakilala na ikaw ay Hari. At ano meron sa Panginoon? Ano meron sa Hari? Authority and power. Utusan nyo nga yung mga hayop dyan. Sabihin mo, Bruno, tumigil ka. Pag pinakinggan kayo ni Bruno,
You are already adopted. Because the animals and the trees are groaning. They are waiting for the manifestation and the adoption of the sons of God. Yung mga hayop dyan, sabi ni Pablo, sa Roma 8, naghihintay sila sa complete adoption ng mga anak ng Diyos. Because they are already under the element of this world. Nasakop din po sila ng sumpa. At anong hinihintay ng mga puno? Anong hinihintay ng mga hayop? Ang kahayagan ng mga anak ng Diyos. The full adoption. Sabihin mo nga dyan sa niyog na ang kanyang mga dahon ay nalalanta, nasisira, di ba? Walang pangit ang dahon ng niyog eh. Pero kung adopted ka na, gusto ko dahon ng niyog, dapat namumunga ka na. Ang liit-liit mo, pagbunga ka na ng walang katapusan. Tama ba? Nakita mo yung bundok ng Eriga, gusto mo, paglapitin mo yung mayon saka yung pinatubo. Para mas maganda siguro dito sa Naga, ilagay yung yung Vulcan mayon. Tapos yung pinatubo, ilagay naman natin sa Albay. That is the power of spoken word. At kaya ba natin gawin yon? Kaya ba natin gawin kung gugustuhin natin? Yes, of course. Pero kung anak ka ng Diyos, you have in order. Baka naman, may spoken word ka na, nangyari, kaguluhan na nangyayari. Imbis na ayusin mo yung creation ng Diyos, nalito tuloy yung mga anghel. Akala ko yung mayon nasa Albay, bakit nasa Naga na? Di ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Pinatawa ko lang kayo para mawala yung antok nyo kahit pa paano. So, ang bautismo ng Espiritu Santo, mga kapatid, pagpapakita yan na inabot mo na ang hustong gulang. Hindi nangangahulugan na wala ka pang buhay na walang hanggan. May buhay ka ng walang hanggan. Ang kailangan daw natin, kapangyarihan. Kaya kinakailangan nating bautismuhan tayo ni Kristo. Amen. Hallelujah. Okay, 10 minutes na lang. The evidence of being baptized with the Holy Ghost. Handa na ba kayo? Ang dami nito pero di ko na po sinama lahat. 2 lang yata o 3 nilagay ko para tipid tayo sa oras. Now you can begin to see why tongues is not the evidence of being baptized with the Holy Ghost. So, napakahalagang aklat pa rin ang ating pinagkukuhanan, Church Age Book. Hindi po yan basta-basta. Pag Church Age Book, talaga pong mga doctrinal yan, mga kapatid. Kaya sabi ng propeta, tingnan nyo dito sa unang bahagi, now you can begin to see why tongues, speak in tongues, is not the evidence of being baptized with the Holy Ghost. It doesn't say in any age that he that has a tongue, let him say what the Spirit is saying. That put tongues and interpretation thereof in prophecy, etc., aside as an evidence. So hindi pala yun ang evidence. Hindi yung prophesying, hindi yung healing, hindi yung miracles, hindi yung interpretation of tongues, hindi ito. Tingnan niyo ito, the evidence is hearing what the Spirit says. Saan? Sa labas ba? No. The Spirit is talking. Yes. The Spirit is teaching. Nagsasalita siya, nagtuturo siya saan? That is exactly what Jesus said He would do when He came. John 14:26. He will teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ano yung evidence? May nananahan na nagsasabi ng lahat at nagpapahayag ng lahat. Amen. Hallelujah. Ang ebidensya, may napapakinggan ka sa loob. Alam nyo, di ko na po isinama. Sabi ng propeta, meron kang napapakinggan hindi sa labas, kundi sa loob, in the inside. Bakit?
Si Kristo kasi andun sa loob mo. At pinag-iisa ka sa Ama. Another thing, make no mistake about it. A person that is truly baptized with the Holy Ghost into the body of Christ, receiving the fullness, not the earnest, receiving the fullness of the Spirit, will be in the Word all the way. Diba? Ang daming nagsasabi, baptized na sila ng Holy Ghost. Si Brother Wieland na nag-attend sa atin sa church, isa sa kinatisod niya, nung malaman niyang ang paniniwala natin, hindi pa tayo baptized ng Holy Ghost. Kasi ang mga Pentecostal, alam nila, baptized na sila ng Holy Ghost. Sabi ko, Brother Wieland, buti pa kayo. Pero bakit nakashort ka? Ba't di ka nag-attend ng gawain? Bakit yung asawa mo di nagpapasakop sa'yo? Wala na siyang maisagot. My goodness, baptized ka ng Holy Ghost tapos, di ba? Sabi ng propeta, ang ebidensya ng na-baptize ka ng Holy Ghost sa lahat ng pamamaraan, sa lahat ng panahon, lagi kang nasa salita. Hindi ka lalabas, hindi ka lilihis, hindi ka kakalawa, hindi ka kakanan, hindi ka atras, walang pagganito-ganito. You are consistent in the Word all the way. Hindi pwedeng malamig ka ngayon. Mainit ka bukas. Well, yung pagiging malamig at mainit, we are under the process. That is the evidence of being baptized with the Holy Ghost. Ang alin? All the way, nasa salita ka. Paggising, nasa salita. Kahit saan pumunta, nasa salita. Pagkatapos ng gawain, nasa salita. Pag uwi sa bahay, nasa salita. Sa school, nasa salita. Sa trabaho, nasa salita. Ang magiging bansag sa'yo, puro ka na ng salita ng Diyos. Ang sarap na bansag nun. May nabansagan na ba dito ng ganun? Puro ka na lang salita ng Diyos. Halos, memorya mo na lahat. That is the evidence. Kaya ang oras, hindi magpapahintulot kung mag-adlib pa ako. Ito, tingnan nyo, idadagdag ko to. Widespread belief that the Holy Ghost was falling exactly as He did at Pentecost. So ito yung sinasabi ko. Ito na yung prinsipyo at paniniwala ko na yung nangyari sa Azusa Street ay hindi talaga totoo. Hindi yun ang baptism with the Holy Ghost. Tingnan sabi ng propeta sa kanyang paksa na church age book pa rin. Sabi diyan, at the turn of the 20th century, in the start of the Laodicean age, there was widespread belief that the Holy Ghost was falling exactly as He did at Pentecost. Meron daw pong pangmalawakang paniniwala na yung naranasan nila ay kagaya ng naranasan sa panahon ng Pentecost. Ito ay pagpasok ng Laodicean age, 1906. People were talking in tongues and claiming to be baptized with the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongues. Pero sabi ng propeta, but I have walked, naglarawan siya, but I have walked in the grain fields many times, and there in late summer I have plucked the heads of wheat and rubbed them in my hands to get some grain. When to my surprise, there was not any corn of wheat in the chaff, though indeed it surely looked as if wheat were there. So meron siyang gustong puntuhin. Para bang nagkaroon siya ng realization sa panahon ni Brother Branham, dahil malimit daw siyang naglalakad sa mga may mga grain. Ano bang grain? Mga binhi, butil. Di ba? Halos lagi daw siyang naglalakad sa may mga grain. Parang sa atin, palay. Sa Israel naman ay wheat. At isang araw, isang summer, kumuha siya. At kanyang inano sa kamay niya. At sabi, nagulat si Brother Branham dahil akala niya, trigo. Akala niya yung grain na. Pero sabi niya, walang laman. Naintindihan niyo ba? Walang laman. Hindi ito yung totoo. Kaya na-surprise siya. Walang buhay, wala pa yung kagaya sa Pentecost. Though indeed it surely look
As if wait were there, parang kagaya na. Katingnan niyo, sabi niya. This is a perfect picture of the so-called. So-called. Pag sinabi pong so-called, hindi totoo. Ito ay perpektong halimbawa ng nangyari sa tinatawag na Pentecostal move. Kailan? 1906 sa Azusa Street. And that this is proven fact is found in that these people organized on a doctrine and bound themselves right back as did the organization ahead of them, yung Catholic, proving that instead of being the real seed, they were the chaff. This chaff stage was the danger period that Jesus spoke of in Matthew 24:24, deceiving the very elect if it were possible. Lalala yung preaching ko nung Wednesday? Kapag dumating yung anointing, yung ulan, anong gagawin noon? Dayain ang mga tao. Kailan yan nangyari? Pagpasok daw po ng Laodicean age. Sabi ng propeta, ito yung pinakadelikadong panahon. Sapagkat kahit yung nobya ay maaring madaya. Oh man, feel that this husk, the so-called Pentecostal age was the true seed. Akala nila ito'y totoo. But it proved to be just the carrier to carry the life over into the age in which the true restoration comes and the wheat bride is manifested. Alin yan? Yung panahon natin. Wheat bride manifested. Ano yan mga kapatid ko? The adoption. Romans 8:18-23, ito na yung manifestation. The wheat bride manifested. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. We have the earnest. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption. Amen. Waiting for the adoption, to which the redemption of our body. Amen. Buti na lang tapos na. Anong hinihintay natin mga kapatid? Ang ating complete adoption. Magpapasimula yan sa bautismo sa Espiritu Santo. Sapagkat ang tataglayin natin ay kapangyarihan ng ating Panginoon. At kapag dumating ang kapangyarihang ito, mga mahal kong kapatid, sabi ng propeta, even the Bible speak. Ano man ang sabihin ninyo, mangyayari. Ang tawag ng propeta dyan ay the spoken word ministry. At ang makakaranas niyan ay mga anak ng Diyos na mararanasan ng adoption sa kanilang buhay. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. So sana mas naging malinaw sa inyo. The speaking tongues, the prophecy, gifts of healing, miracles are not the evidence of the baptism with the Holy Ghost. The evidence, the true evidence, ay mayroong spiritong nasa loob mo na sinasabi ang lahat sa iyo. Howbeit when the Spirit of truth shall come, He will guide you, teach you in all the way, in all things. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, tayong lahat ay magsitayo. Sana lahat tayo ay umaasa. At huwag tayong makontento, mga kapatid, na born again lamang tayo. Yes, mga anak na tayo ng Diyos. Pero anong klaseng anak? Under by the tutors, under by the servants of God, fivefold ministry, na matitigas ang ulo. Labas dito, labas doon. Pakitawag nga si ano?
Napakasimpleng paglalarawan, mga kapatid. Meron kayang anak ng Diyos na pasaway na hindi mababago? Naniniwala ba kayo na, ito na lang, naniniwala ba kayo ng mga anak ng Diyos ay pasaway? Ako, naniniwala ako. Naniniwala ako, Sir Guy. Matitigas naman talaga ang ulo natin. Pero, naniniwala din ako ng mga anak ng Diyos, mababago. Hindi mananatiling matigas ang ulo. Kaya nga may fivefold ministry, may nagtuturo. At sila ng mga makakaabot sa wastong gulang, sila ang ipapakilalang mga anak. Placing as a son. Ano meron sa placing as a son? Kung ang ating Panginoon ay hari ng mga hari, hari ka. Kaya sabi ng Galatia chapter 4 na binasa natin kanina, bagamat heir ka, bagamat you are Lord of all, pero dahil bata ka pa, wala kang kagaya sa alipin. At ano yung kagaya daw sa alipin? Under by the elements of the words. Busy sa trabaho, busy sa pag-aaral, ang kinaluluguran ay mga bagay na panglupa. But thank God, may mga lingkod ng Diyos na binigay sa atin para maging tutor natin. At ang pinaka-tutor natin, darating ang araw, ang ating Panginoong Jesucristo. Na hindi lamang yung mga doktrina at aral ang sasabihin sa atin, kundi kung ano ang sakdal, kalooban at layunin niya sa buhay na ito. May intindihan natin ng lahat, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Purihin ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.